Mga kasama ko na nanggaling sa Pinas, si Hermano Darwin, ang ating FOS President, si Hermano Poyet, si Hermana Naisan, at sa inyong lahat, mga kapatid, dito sa Hong Kong chapter, magandang hapon po sa ating lahat. Kitang-kita ko po sa inyong mga mukha. Napakasaya, napakatamis. Sana, dagdagan niyo pa ng chocolate. Para mayroon kaming iuwi. Si tayo? Oh, pwede tayo. Pwede na, friend. Mali mga kapatid, ako po ay napakasaya sa mga Kaya lang din rin na performance ng mga ating mga kapatid ng bawat kapila. Palakpakan na natin lahat sila nanalo. Ang mga performer, yung mga nanonood, kasi busog na busog sila sa merienda at mga pagkain at mga matatamis na candy. So, mga kapatid, alam nyo, talagang nakakasaya pala ang mag-head dito sa Hong Kong. Sana na susunod na Christmas at may tumakay kami. Tama yung mga sinabi ng ating mga pati po yung nakikita na si Kulay nagsasampa at swerte natin. Napakaswerte natin mga kapatid. Kasi habang ating pinagdiriwang ng Pasko, naway sariwayan natin ang diwa ng Panginoon, ang pag-ibig, ang pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa. Ito ang apat na biyayang patuloy na nagbibigay lakas sa atin sa gitna ng hamon sa buhay. Sinasabi sa unang chapter 13 ay chapter 1 verse 3. Sabi niya, at ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa ito ay yung pag-ibig. Ito ang pahayag na dapat lagi natin panghawakan, lalo na sa panahon tayo ay malayo sa ating mga kapatid. Sa inyo mga kapatid ko dito, na OFW, kayo ang tunay na mukha ng sakripisyo at kanakagan sa araw-araw na paghanap buhay dito sa ibang bansa. Dala ninyo ang pabibigat na responsibilidad at lungkot na malalayo kayo sa inyong mga pamilya. Ngunit, dala ninyo ang pag-asa, pananampalataya at pagmamahal na patuloy ninyo ipinapadala sa Pilipinas. Kayo ang ilaw na nagbibigay ginhawa at direksyon ng inyong tahanan at kayo ang tunay na pagpapala ng samahan. Ang pag-ibig ng Diyos ang inyong lakas. Ang pag-ibig na nagbibigay ng kapatagan kahit nag-iisa at pag-ibig na nagbibigay tapang sa kabila ng pamumuhay. Ang pagkakaisa ninyo dito sa Hong Kong. Sabi nga, meron na kanina ni Pangulo, napakarami daw dati. Kaya nutas, ngayon, may higit 500 na. Kaya palakpakan nga natin ulit yung ating mga sarili mga kapatid. Ito ay isang patunay ng isang pamilyang espiritista ay hindi kailanman nag-iisa.
sa bawat pagtutulungan, pagdamay at pag-uunawa sa isa't isa. Naroon ang presensya ng Diyos. Ang pananampalataya ang naging sandigan ng Diyos sa bawat pagsuko. Ito ang nagbibigay lakas para ipagpatuloy ang mga landas na inyong pinili. Isang landas na puno ng sakripisyo para sa pamilya at para sa Diyos. At ang pag-asa ay nagpapalaala na ang bawat paghihirap ay may kapalit na ginhawa at ang bawat lupa na may nakalaan na kagalakan. Naway ang pag-asa ng Diyos ay maging ilaw ninyo habang patuloy kayo naglilingkod ngayon dito sa ibang bansa. Ito ay isang kwento mga kapatid na magiging inspirasyon ninyo ng bawat isa. Naway makapagbigay ako. Isang kwento lang mga kapatid. Sino yung mga kapatid natin dito na medyo? Mga medyo. Isa po sila sa mga maswerte. Bakit? Kasi siya po yung sila po yung baso, yung naging baso ang kapsat. Lupa ka rin, my God. Tama yung sinasabi ko kanina, sabi ko kay hermano, Edwin, hermano, kapag akong nagsalita, sigurado, malulubat na yan. Ay, ito, kunti na lang ito. Tungkol sa mga medyo, kasi po, yung nanay ko. Yung nanay ko, cellphone mo dyan niya. ay, isa po siyang medyo. Ay, nanay ni Jordan, kamero ka doon. Isang medyo po yung nanay ko. Kapanon? Ni Jordan. Yung nanay ko, ay, wala na, namatay na yung nanay ko. Pero, napakaswerte natin mga anak kasi Nandata lang nga dyan ni Jordan. wala daw kung maging medium siya ginagamit ng ating Panginoon para may parating yung mga dapat natin gawin kung gusto niya imagine ng bawat sa natin. Sabi niya, nanay ko noon, wala mo anak, sabi niya, mag-aaral ka ng mabuti. Kasi lahat, ramdam ka ng lahat ng mga hiling ko sa Panginoon sa niya. Lahat, sinanakit na burbudan na ka ng mami, nakamit kayo na lahat. Lalong-lalo na kanong mga anak niya. Kasi yung mga pangarap niya na magiging kami ay lahat ay magiging spiritista. Ay nagpatuloy kaming mga spiritista. Kaya sabi ko nga napakaswerte kayo. Ngayon, mga kapatid, alam ko na napakarami yung gusto niyong makamit. Kaya kayo yung maguntudan. Gusto nga kay dito yung pinasat. Sabi ka kanina ni Hermano Edwin na kaya kayo pumunta rito kasi may mga pangarap kayo sa buhay para sa inyong mga anak, para sa inyong mga pamilya. Pero kailangan ang mga pangarap na yan ay sabayan natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon na nakikita ko sa inyo ngayon. Kaya napakaswerte nyo. Kaya palapakan nyo natin ulit inyong mga sarili mga kapatid. Kasi active na active kayo. Active na active bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Alam ko mga kapatid, wish ko sa inyo sa sana ngayong Christmas at sa mga susunod na araw, lahat ng mga pangarap nyo sa buhay ay magugunan nyo kung makamitin nyo para sa inyong mga pamilya at para sa inyong mga pamilya. Ay, ano ba nga cellphone ko gamiton? Cellphone ni Joel. May cellphone na gamitin yung takwa. Meron pa akong isang kwento mga kapatid. Ito ay nasabi kasi kanina ni Hermano. Gawan nyo na ng paraan. Na sino pa yung mga single dito? Yung mga wala na.
Anak pa yun. May mga single. Baak daw. Ito. Kasi may challenge din sa akin noon. Oh, sige. Ako, si hermana nyo ay isang Katoliko. Isang Katoliko si hermana nyo. Na siyang Katoliko. Kaya lang, nung ikinasal kami, yun yung laging nang ginagawayan. Tuwing Sunday yan, tuwing Sunday. Sabi niya sa akin, punta tayo sa simbahan namin sa Katoliko. Sabi ko naman, hindi, punta tayo sa kapilya namin. Kaya, lagi namin ginagawa yung Katoliko. Ngayon, narusapan namin lang tayo. Sabi ko, ganito na lang gawin natin. May linggo, pupunta tayo sa Katoliko sa simbahan nyo. Sa susunod na linggo, doon naman tayo sa simbahan namin. Ngayon, pakiramdaman mo kung anong mas magaan sa iyong puso. Kung halimbawa sa Katoliko, doon tayo. Kung halimbawa sa Espiritista, doon tayo. Pero, meron akong, ano na yun, ano pa tayo sa Karabot? Biyaya ng Panginoon. Ako yung kledos na ginagawa natin, mga kapatid, nagbilig. Kaya nagbilig. Nagbilig na kapsat. Kasi, ang ginagawa ko kay hermana nyo, matagal na, hindi naman na, ako, yung naman ako, awis, nagbaling yung Espiritista. Pero ang ginawa ko, mga kapatid, every midnight, nag-pray ako. Nag-pray ako. Itay-tayak kay ni Ima, kapsat. Tapos, nagpletos ko kanya na. Nagpletos ko kanya na. Hindi pa naglabas siya daw. Si Murong Yermana yun. Si Murong Yermana yun. Nagbaling yung Espiritista. Nagtapangulo pa yun. Hindi nagpangulo na. Sunod simukan pa niya. Sunod pinagbaling na pangulo. Hindi nagbaling ng director. So, ito ay Historiana at Ragsat. Example ko ba? Ay bilang inspirasyon at bilang Director General ng District 27 ng North Western Isabela at saka parte ng Mountain Province, dalawang kapila sa Alfonso Liste, Ibugao, at sa parte ng Ilagan, mga kapatid. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong katapatan, tibay at dedikasyon. Kayo ay ilan sa mga inspirasyon sa Pilipinas. At sa inyong buhay ay patunay ng biyaya ng Diyos ay sumasa inyo saan man kayo naroon. Naway ang pagdiriwang na ito ay maging sagana sa kapayapaan, kagalakan, at pagpapala. Maligayang Pasko sa inyong lahat ay at naway lalo kayo sa pagkain ng pagkalay ng ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.